Napanood niyo ba itong interview ni BBM, mga kababayan? Ngayong supposedly, seryosong usapan, naging parang comedy show, mga kababayan. Oh, dahil lahat talaga ng pinagsasabi niya ay nagbumirang sa kanya. Yung lahat ng kanyang mga birada, mga kababayan, siya rin ang nasa pool. Pow! Dahil lahat ng sinasabi niya, bumabalik sa kanya. Panoorin niyo po, ha? Eksklusibo naming nakapanayam si Pangulong Bongbong Marcos. Umalis ka dito! Yan ang pamagat, mga kababayan. Sa kanyang interview. Oh, hoy Kosim, baka ikaw ang sinabihang umalis ka dito, ha? Dahil mga plastic ang mga taong ito, mga kababayan, eh. Dati-rati anti-Marcos ito, eh. Ngayon, mga kababayan, parang mga asong naghahabol kay BBM. Interview. Ewan na natin, mga kababayan, ha, kung ano ang pinakain ni BBM dito sa mga taga-media. Bakit biglang nag-iba ang timpla? Babala niya sa Asawa ni Babali. mga opisyal na natutulog sa pansitan. Oh! Babala niya sa kanya sarili. Mga opisyal daw na natutulog sa pansitan. Oh. Intro pa lang, mga kababayan, nakakatawa na. Umalis sa gobyerno. Umalis ka na. Ano sa tingin mo ang performance mo, BBM? Tingnan nyo nga sa mga survey, mga kababayan. Kakampi pa nga yan nila, ha? Performance rating ni BBM, mga kababayan, 25%. Trust rating, 25%. Isa na lang sa 4, mga kababayan, ang nagtitiwala kay BBM. Bakit nagkaganon, BBM? Ano sa tingin mo? Dahil sa tingin ng tao, natutulog ka sa pansitan, so ikaw ang umalis dyan. Ito ang report. Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Oo, umalis ka na lang dito. Sino pinapatungkulan mo? Baka si Sara, mga kababayan. Natural. Inababalot kayo sa kababalaghan, eh. Etong gobyerno ngayon ni BBM, mga kababayan, is shrouded with corruption issues. Oh, at puno ng kabalastugan, mga kababayan. Kung ang sinasabi niya, mga kababayan, ha, ay si Guevara. Dahil si Guevara lang naman ang notadong personality, mga kababayan, ay natanggal sa kanyang sinasabing revamp. Ang ginawa lang naman ni Guevara, mga kababayan, kung ano ang nararapat. Di ba nung mga kababayan, pagdukot kay PRRD, hindi na pinagtanggol ng Solgen ang gobyerno, mga kababayan, dahil alam niyang mali ang ginawa. Yan ba ang sinasabi mong hindi nakikipagtulungan? Nung ginagawa ang tama, bakit mo naman ididepensa, mga kababayan, ang administrasyon ni BBM sa pagdukot kay PRRD? Gayong labag naman talaga ito sa batas. Wala nang jurisdiction ng ICC, eh. Ayun, mga kababayan, tinanggal ni BBM. Si Guevara siguro yun ang kanyang main na talagang pinapatungkulan dyan, mga kababayan. Gawin mo yung gusto mong gawin. Trabaho lang, walang personalan. Trabaho lang, walang personalan. Ang tanong namin, maayos ba ang trabaho nyo? Tama ba yung tinatrabaho nyo? Naaayon ba yan sa saligang batas? Anong sinasabi mong walang personalan? Personal na buhay namin ang naaapektuhan, eh. Oo nga, wag mong sabihin walang personalan. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng kanyang pamahalaan. Sa aking eksklusibong one-on-one sa Pangulo para sa ikalawang episode ng kanyang podcast. Wow! Nagpa-podcast na pala itong si BBM, no? Tinanong ko si PBBM tungkol sa nangyaring balasahan sa gabinete. Oh, balasahan, di umano, mga kababayan, pero ang main, target si Guevara lang. Na parang hindi naman daw binalasa. Una po tinawag itong bold reset. Ano po? Reset. Sabihin nyo, buwisit. Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na Sige, para lang tanggal, eh. performance review. Sa mga matataas at saka yung DENR na, ha? DENR? Anong kilalaman yun? Ewan na natin, mga kababayan, ko bakit DENR. Di ba ang sabi niya, magre-reset sila, mga kababayan, dahil sa resulta ng halalan, dahil puno na ng pamumulitika, sawa na ng pamumulitika ang tao. Kaya mag-reset tayo. Ano yun? Wala. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Wow, ayoko ng business as usual, tapos business as usual. Ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Hindi kinikalabutan si BBM sa kanyang mga pinagsasabi, mga kababayan. Oh, nagre-reklamo, ang dami natin problema. Ikaw nga ang naatasang solve ng problema.
kung ano-ano ang pinaggagawa mo. Ngayon, mula ngayon, talagang Mula ngayon, ha? Ngayon pala siya mag-uumpisa, mga kababayan? O simula ngayon? Sige. Tingnan natin, ha, kung magtatrabaho ba ito ng maayos, mga kababayan. we will be very, very, very conscious Wow, very, very, very. Grabe pang very, ha? of hitting our targets on time. Ano ang target nyo? Yan nga ang problema dito, mga kababayan, eh. Walang klarong target. Paano mo mahihit ang target kung in the first place, wala kang target? Yung sinasabi nilang benteng bigas, mga kababayan, artificial target. Hindi naman talaga intrinsic value nyo, 20. 33. Sinubsidize, mga kababayan, binayaran pa ng taong bayan. Dagdag pa ng Pangulo, walang kaibig-kaibigan sa kanyang administrasyon. Wow! Eh bakit ng Department of Agriculture Secretary, best friend mo yan eh? Have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat. Wow, mahal kita. Pinaganyan pa, mga kababayan, Tingnan niya. Kaibigan kita, Pinangiwi, mahal kita at lahat. Bakit ganyan itong panga ni BBM, mga kababayan, Pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa. Pagmamahal sa isa't isa. Aber, sino ang sinasabihan mo niyan? Meron ba siya kaibigan na tinanggal, mga kababayan? Wala naman eh. Hindi naman niya kaibigan si Guevara. Kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Ito mga ibang luloko, mga kababayan, laging ginagamit para sa serbisyo, para sa tao. Tapos ang tao asar na sa kanya. Iginiit din ni Pangulong Marcos na on probation o hindi permanente ang mga opisyal na nakapwesto sa kanyang gabinete. Alisin mo na! Nasaan na yung kanta ni Andrew E., mga kababayan? May prinsipyo at may isang salita. Ngayon, mga kababayan, kasasabi nga lang mag-resign kayong lahat. Reset tayo, ganyan. Tapos, balik lang pala sa pwesto. Yun nga ang pambubudol niya na ayaw niya makipag-cooperate sa ICC. Walang isang salita, mga kababayan. May prinsipyo at may isang salita. Pero joke lang. Kulang yung lyrics si Andrew E., mga kababayan. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na. Tapos iiwanan mo. Naayos ko na. Kailangan balik-balikan mo. Sabihin mo yan sa sarili mo. Ikaw ang presidente eh. Sana kung hindi kaya, advice lang natin ito sa mga ambisyoso, mga kababayan na gusto lang ng titulong presidente. Kung hindi nyo kayang gampanan ang trabaho ng pagiging presidente, yung talagang hands-on ka, mayroon kang balls para mamuno, hindi ka lang umupo dyan para magpapakasarap. Kung hindi nyo kaya maging presidente, wag na kayong tumuloy. Parang awan nyo na. Matutulad kayo. The best example, mga kababayan, na pagdating dyan, hindi alam kung paano patakbuhin. Nagkandaletse-letse, mga kababayan, ang gobyerno. Yan ang sabi ni VP Sara Duterte. Mayroon tayong presidente na hindi marunong mamuno. Ito na. Pero pagdating sa mga kabalastugan, mga kababayan, grabe. Expert na expert. That's why you are you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. Speaking of palitan, Palitan. Kailan ka papalitan? Pero wag na tayong manawagan, wag na tayong aasa dyan, mga kababayan, na mapalitan yan si BBM. Hindi rin yan bababa. Wala tayong choice. Mag-antay na lang na 2028, mga kababayan. Mintik lang ang walang ganti. hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas Etong mga animal na to, kapag si Sara na ang presidente, mga kababayan, tingnan nyo, ibang-iba ito, mga kababayan eh. Babalik na naman ito sa pagka-antay Duterte na araw-araw nilang bibirahin ang mga Duterte, mga kababayan. Tingnan nyo. Ngayon, wala kang maririnig na binibira nila ang presidente, ha? Never. Mga mainstream, ewan lang natin kung anong pinakain, mga kababayan. Pero yung sinasara, PRRD, hindi kasi nila, mga kababayan, sinusungal-ngalan yung media. Kaya, araw-araw, mga kababayan, expect kayo, sisiraan ito ng GMA News 5, ABS-CBN. Yung lahat ng mga mainstream media, mga kababayan. Wala yan ganito na, parang special sa kanila si Ngagba. babang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Sa tingin mo, Kosim, marami? Pagkaalam natin sa PCO lang, mga kababayan, ang pinapalitan ng palagi dahil
Sa tuwing sasablay si PBBM, mga kababayan, sa ano dyan, mahuli dyan sa sa camera ang mga kabalastugan, mga kababayan, napapalitan. Marami na. Marami na. Ano? Hindi na lang namin ina-announce kasi namely, ang napapalitan, mga kababayan, hulaan nyo kung sino-sino. Yung mga pro Duterte ang leaning. Yung mga maliliit, Yusek, Asek, yun lang. Yeah. Pero yun talagang department secretary, gusto natin niyang palitan yan. Ay, napalitan na pala niyan, mga kababayan, mayroon siyang importante talagang napalitan. At believe tayo, mga kababayan, sa ginawa niya yung hakbang. Yung pinalitan niya ang kanyang sarili as Department of Agriculture Secretary. Inalis niya ang walang silbing DA Secretary, mga kababayan, na hindi nakakatulong sa bayan. Ang kanyang sarili. Clap kami doon. Ang ipinalit niya ang kanyang best friend. Negosyante, mga kababayan. Na pati pagpupunta-punta sa ibang bansa, sumama-sama. Tapos, Department of Agriculture Secretary. Saan ka mag-aararo? Doon sa Europa? Anong gagawin mo sa Europa? Pasama-sama, mga kababayan, kahit saan pumunta si BBM sa ibang bansa. just get ako trabaho to just Parang lasing lang, no? Ano yan? Cheryl Cosing, inuman session yan. if you're not helping, get out of the way. Go. Get out of the way. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero Sabihin mo yan sa salamin. pabayaan mo kami magtrabaho. Wow. That's my attitude all the time. Attitude. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat Grabe, Imagination na siguro niya ito, mga kababayan. ka sa ibang part of the government. Sa isip ni BBM, ang ganda-ganda na ang kanyang mga nagawa, mga kababayan. Mahilig itong parang ang mga pantasya na, mga kababayan, guni-guni. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Pinansin ko rin Hindi po pa rin ginagawa ang iyong job dahil nahaharangan ka? O napapalusot ka ang lang? ginawang pag-iikot kamakailan ng Pangulo. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT. Walay, mga kababayan, no? Sumakay ng MRT tapos, ang mga tao parang buisit na buisit sa kanila, mga kababayan. Nag-expect siya, mga kababayan, na BBM, kagaya ng mga Duterte kung mag-iikot, grabe, dadagsain ng tao. Sila wala. Hinagtupot pa, mga kababayan, ng mga tao ang diba kasama niya yung sinasabing Admiral Balangka. Alam nyo, punta pa kayo ng palengke. Yung huli kong napanood din ay kasama ang mga mga kababayan with all the cameras. Aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. Tapos kinunan mo pa ng budget sa PhilHealth. And kumbaga kita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga? Ngayon lang niya na ginawa yan, mga kababayan. Nagtatanong rin itong Solsolera. Kung part yan na kanyang governance, ginawa na niya yan dati. Na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga. First time niyang ginawa ng pumunta sa MRT, which is hindi naman talaga necessary, mga kababayan. Magtalaga ka lang ng mga taong mga competent dyan, hindi na yan kailangan. Talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung Ay, talagang Diyos ko, nandoon Lord. ako, lalapit ako, bababa ako Bababa ako. sa mga tao para maramdaman. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Kung ganyan, inuloloko ka. Yan ang dapat alisin sa pwesto, BBM. And as if naman, palagi niyang ginagawa. Ginawa lang ng isang beses, 2 beses, mga kababayan, na as if ganyan na talaga ang kanyang gawain. Gawin mo yan araw-araw. After nito, mga kababayan, wala na. Balik na naman siya sa kanyang normal na gawain. Iba talaga. Totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, Speaking of sinungaling. Sinula ako nitong mga lokon to. Wow, mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. Paano ang nilalagay ng mga tao, mga kababayan? Mga
Sabi ng mga netizens mga incompetent. Walang pagmamahal sa bayan, yung inaatupag mga kababayan, yung pansarili lang. Dahil karamihan sa kanila, mga politiko. Tingnan nyo yung gabinete ni BBM, halos lahat mga politicians, secretaries. Kaya nagkakaganyan. So it's still important to go and see things for yourself. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko. Sabi ng mga netizens, mga kababayan, parang nagtitripping na lang daw. Dahil, kinaumagahan yun mga kababayan, inanunsyo. Baka kung ano-ano daw ginawa nung kinagabihan. Di ba after elections, yun bigla ang nangyari? Sabi ng ilan, na naman siguro ang pinaggagawa nito kagabi. Talaga yung business as usual. Kasi ang dami nating problema. Naging problema. Ang dami na nating problema, dinagdagan mo pa. Ayan, kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Wow! As if naman siya ang savior. Ilang dekada tayong business as usual. Ngayon, hindi na tayo business as usual. Ganyan. Ikaw talaga ang gigiba sa business as usual? Tingnan lang natin. Ang tanong mga kababayan, gumanda ba? Gumanda ba tayo sa ilalim ng Marcos? Diyos ko. Kaya anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very simula lang pa ngayon. 3 years na siya nakaupo mga kababayan. Kalahati na sa kanyang termino. Simula ngayon lang siya magtitino. conscientious of hitting our targets on time. Ano palang ginawa ninyo in the last 3 years? Hindi kayo nag-hit ng target? Ano lang yun? Practice pa lang? And that's the important thing. And that Important thing. that applies not only to the very big legacy projects. Anong legacy projects? Ayuda? Yung benting bigas? Ang sabi pa mga kababayan, kaya daw natagalan ang benting bigas dahil kailangan daw yan ng matinding palanuhan. Matinding preparation at plano. Plano? Nag-subsidy lang kayo, pera lang ang kailangan yan. Kung hindi nag-eleksyon mga kababayan, hindi magiging 20 yung Hindi nga para sa lahat. Para lang yun, mga kababayan, propaganda. Hindi naman lahat nakakabili. Kahit mga qualified ka mga kababayan, hindi ka makakabili ng marami. Limitado. Iilan lang. Para lang masabing merong 20. Pero ang katotohanan mga kababayan, doble ang presyo niyan sa palengke. Yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project. Ano? Like what? Yung transportation project mga kababayan na subway. Anong ginawa ng mga BBM na ito? Sa halip na mga kababayan na padaliin. Humina ang trabaho. Napagtawanan pa nga ito dahil sa SONA mga kababayan ang kanyang paghuhukay sa subway pailalim. Magsasubway siguro mga kababayan hanggang sa ilalim ng lupa. Papunta saan? Sa impyerno? Tapos ilang metro lang daw ang nausad mga kababayan. Yung malalaking project, hindi lang yun. Ano ang malalaking project? Mindanao Railway mga kababayan, kinansila. Bicol Railway, kinansila. Yung maraming mga build ni PRRD na tenga. Nag-focus sa ayuda. Trilyon ang ginastos sa ayuda mga kababayan. Anong project ang pinagsasabi mo? Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Ang animal ay, Diyos ko. Magbasurero ka na lang, BBM, kung ganyan. Kaya nga, mga kababayan, ang presidente ay mayroong power of designation. Dahil, yung mga ganyang klaseng bagay, hindi mo na yan inaalala. Mga simpleng responsibilidad, mga kababayan, na supposedly, kung magbalalagay ka dyan ng competent na tao, kaya niya na yan gawin. Hindi yung ikaw talaga ang hands-on, pati sa basurahan, mga kababayan, pinaglalaanan ng oras. Hindi ka matatapos niyan. Ito mga kababayan, wala talagang magiging direksyon ito mga kababayan, promise. Dapat lagyan ng basurahan. Sige, maglibot ka kung saan pwedeng lagyan pa ng basurahan. Maubos ang oras mo dyan. Bakit yung hagdan, hindi kulang ng mga kababayan. Apakan yung mga hagdanan. Dyan hindi ka maayos, madulas. Baka madulas. masaktan. May masaktan pa. Trabaho ba yan ng presidente?
Kung maglagay ka lang dyan ng matinong sekretary, siya na ang gagawa niyan, BBM? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Ay, Diyos ko. Sige, mag-resign ka na lang siguro pagiging presidente, maging inspector ka na lang. Yan na lang ang trabaho mo. Diyan ka magaling Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na ganun. Bakit nag-aantay sila buong bansa, gagawin mo yan? Ha? Ganitong mga klaseng leader, mga kababayan, parang hindi mga presidente yung kanyang mga goals, mga kababayan, no? Mga plano para sa ating bansa. Gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Ano Juanico. Makita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. Siyempre, pinasara mo ng 10 oras eh. Nagtaka nga yung pinsan niyang Romualdez din, mga kababayan. Bakit pabigla-bigla, wala daw study, mga kababayan, kung anong i-repair, biglang pina-close ang San Juanico Bridge. Wala man lang feasibility study ng ganyan daw. Yung tuloy, nagkandaletse-letse. Yung mga package, mga kababayan, mga parcel na denga. At ang kumita, mga kababayan, yung Roro. Kumita ang Roro. And then, nabigyan ng billions and billions of mga kababayan, pondo ang bridge. Wow. Tapos, ang reklamo ng ilan, alin dito ang i-repair? O alin dyan ang i-repair? Mayroon na ba kayo study? Bakit biglaan? So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na. Everyday. Tapos iiwanan mo. Sige, bakit nandyan ka? Kung nagsasalita ka, magtrabaho ka, mag-inspect ka, ang dami mo pa kailangang puntahan na mga hagdanan na madulas. Kailangan balik-balikan mo. That's why Balikan mo ulit yung MRT. you're on Nakita lang niya yung mga kababayan, no? Ni minsan, no? Mga hagdanang madulas, parang palagi na niyang ginagawa. Na as if naman na, kagaya lang yan, nag-exercise ngayon, mga kababayan. Grabing picture, grabing post sa social media, as if na everyday niya ginagawa. And then, kinabukasan, ayaw nang gawin. Mag-aantay na naman ng taon siguro, mga kababayan, bago masundan. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning. On probation. Ikaw, on probation ka rin. Tama ba yan? Kalahati na siya ng kanyang termino. On probation pa rin ang kanyang mga tauhan. Maghanap ka kasi ng mga matitinong tao. Pero ewan lang din natin, mga kababayan, kasi yung pinaglalagay din niya dyan ang primary mga kababayan kasi requirement ay susunod lang kung ano ang sasabihin niya, whether or not tama o mali. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military. Wow, military. Mahiya ka sa mga military. Ang military nga, mga kababayan, men in uniform, hindi nakinig sa kanilang commander-in-chief. Nag-endorse si BBM, mga kababayan, ng bagoong Pilipinas Slate. Ni isa walang pumasok, mga kababayan, doon sa mga preference ng mga military sa botohan. Local absentee voting. Wala ni isang inendorso si BBM na kanilang commander-in-chief ang binoto. Pumasok sa top 12. Kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. Out. You're relieved. Wow. Ikaw. Paano kung gawin din namin yan sa'yo? Pag-out ka ba? And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, hindi mo nagagawa yung trabaho Ay nako. Kung magsalita, mga kababayan, akala mo na grabe talaga. Kung makikinig ka, mga kababayan, na hindi mo siya kilala, na taga-ibang bansa ka. Eto, presidente. Yan na. Nabudol. Mabubudol talaga, mga kababayan, ang makikinig. Dahil kung talagang ginagawa niya yan, ang kanyang pinagsasabi, mga kababayan, napakaganda na ng ating bansa. Hindi na tayo nagkandaletse-letse. Pero, iba kasi ang ginagawa sa pinagsasabi. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.